Ang 23 verse 1, isa ka common nga verse para nato. So sugad pa sa pagkabata nato, ato ni siyang gi-memorize. Amen? Gi-memorize ni nato siya. Bisan gani hangtod karon gipa-memorize pa gyud nato sa atong mga anak. Tungod kay it's a very powerful prayer. It's a very powerful message ni God nga rin kanato. Amen? So, in Psalm 23:1, nag-ingon ang pulong sa Dios dito, the Lord is my shepherd and I shall not want. No? So, karon atong tukion di ay, unsa di ay ng word, unsa di meaning anang word nga shepherd. So, as I research, ang the word shepherd di ay, nag-meaning na siya o caretaker. So, kung sa Bisaya pa, ang word nga shepherd, magbalantay o taga-bantay. Amen? Okay. So, tungod kay ga-refer man ni ang verse Salmo 23:1 sa atong buhi nga Dios. So, in what way di ay nga nahimo siya shepherd sa atong kinabuhi, isip Kristohanon. So, in the way di ay nga siya maoy mo guide nato. Siya ang mo protect, siya ang mo heal sa imong balatian mga igsoon, o siya pud ang mo feed nato. Amen? So, that is mao ni siya ang trabaho sa atong buhi nga Dios, sa ato ang Kristohanon. Okay, so karon masayran mong yun nato nga atong buhi nga Dios, higumaon nga Dios. Ato man ang nasalinatian sa diha nga hidawat ta sa atong buhi nga Dios, sa diha hidawat ta ni Jesus na sinatian nato ang iyang gugma, ang iyang kaayo. So, maigsuon tungod kay mahigugmaon atong buhi nga Dios, dako kayo ang obligasyon nga iyang lipasan nato. Mutuo ba mo ana? Amen. Amen. Dako kaayo. Kay ngano, sa Bible, ang usa ka shepherd, nagbantay sila og mga karnero, ang dili lang usa o duha na ang iyang bantayan. Amen. Dili ra ingon nga kuan kay ang ilang bantayan ana is a flock of. Mayon kay taga flock of, group na siya. Uncountable, daghan na sila. Amen? So, mas dako ang ipasan sa tumbuhi nga Dios tungod kay dili ra ikaw, dili ra ako, dili ra siya, dili isa, dili duha, dili tulo. Apan ang iyang gipasan nga obligasyon sa matag adlaw isuon, it's count about million or billions of people taga-adlaw na niya ginatutukan. Amen? So, perti kaayo kabugat ang gipasan sa tumbuhi nga Dios sa tuang kinabuhi. So, magsuon karong kabuntagon, atong tukion sa maayo ug unsa di ay ang mga pamaagi sa Dios sa pagbantay sa iyang mga katawhan. So, number 1 is ang Dios nagatultol. Nagatultol ang Dios sa panahon nga naglibog ta kung unsa ang desisyon sa atong kinabuhi, mo nang tultulan ta niya sa pag-decide sa insakto. Okay, so sa panahon nga naglibog ka mga igsuon, naman jud tay mga kalibog din tawhanan biya ta. Amen? Dili biya ta Dios, wa ta kabaluon sa moabot sa unahan. Wa ta kabaluan na o kani God, mo ni nga akong desisyon nga i-choose, unsa ka ni dangatan sa unahan? Unsa kay moabot nako sa future ani? Dili ba ka kumagmahay, so magduha-duha ta. Amen? Ang Ginoo ra jud nakabalo og unsa ang dangatan nato sa unahan. Muna sa atong kinabuhi, sa pagdesisyon sa atong mga daily life, maglibog jud ta. Lord, gusto na ko mo-quit ani nga trabaho. Di na ko Ginoo. Gikapoy na ko. Gusto ko bag-o nga surrounding. Gusto ko bag-o nga ma-encounter nga mga people. Gusto ko bagong challenges sa akong trabaho. Gusto ko takas-taas pag-sweldo. Pero Lord, kung ako baka ning i-pursue, masukses ka ko sa unahan, ikaw ko magmahay, question. Di ba? Question. Pero sa diha mo duol ta sa tong trono sa tong buhi nga Dios mga igsuon, tultulan dayta niya. Nag-ingon ang iyang pulong diya sa Salmo 23 verses 2 to 3. Gipahulay niya ako sa mga lubog siksibanan o gitultulan niya ako sa mga tinaw nga katubigan. Ligunan niya ako o tultulan niya ako sa dalan nga angay kong pagasubayon tungod
dugay sa iyang ngalan. Amen? Bisan pagkalibog ka sa imong desisyon sa dihang mag-ampo di ay ka, tultulan di ka sa atong buhi nga Dios. Amen. So, unsa may pamaagi sa Dios anak? Kabantay mo nga usahay, makikistorya ang imong mga higala. Mo-open up kaniya, so mo-suggest man yun na sila. Amen? And another way po, makipag-istorya ang Dios, ug tultulan kaniya pinaagi sa atong mga pastor. Pinaagi sa pastor. Kay mao man na iyang ipadala diri sa kalibutan aron kita giyahan. Amen? And another way po is makipag-istorya ang atong buhi nga Dios through Spirit. Kaya bang mag-ampo ka, Lord, galibog ko. Nya moingon day ng Holy Spirit nimo, kanibuhata. O sa time nga imo nang buhaton, nga unsa na yang giingon igsoon, 100% di jud ka magmahay kay sa tumbuhi nga Dios. Amen? Ika na sa tumbuhi nga Dios, so wala jud kay pagduda sa unahan nga magmahay ka. Kay mao man ang iya ang tambag nimo. Amen? So ang Dios is magatultol kanato. Amen? Okay, so ang ikaduha nga pamaagi sa atong Dios sa pagbantay ngan kanato, number 2 is ang Dios nagalig-on. Amen. So mga igsoon diya sa Salmo 23 verse 4a, mo ni siya ang first sentence sa verse 4. Ingon ang Dios, iyon ang iyang pulong dito nga bisan pa maglakaw ako sa kangit-ngit, nga walong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Amen? Lamig kaayo ang pulong sa tumbuhi nga Dios. Dili ka mahadlok kay Dios nagauban kanimo mga igsoon. So sa panahon ng problema, usahay makabatid ta og kaluya. Tawhanon ta kay makabatid ta og sa naman ni Lord uy. Sa naman ni wa naman ko kasabot. Pero di ay tiwala di ay sa atong mga problema mga igsoon na di ay gusto ipaabot ang Dios nato. Amen. Amen. I-share lang nako at way back 2018 ato pagdisgrasya nako ba kami kauban ni pastora. Mo tong dako nga problema nga akong giatubang nga Ginoo ko nang makaingon jud ko karon nga nganong nakaya man to nako. Sa kasakit kay pag-aksidente na mo adto nagka-fracture ko man suon. Crack ako ngani, kabalo naman ni ang uban nga karaan diri pero sa mga bago pa, I want to share this to you guys. Nagka-fracture ako ang diri, balik siya, diri balik siya, and diri balik siya. Matod pa sa doktor igsoon, kung wala pa daw ipanit, yag-yag na. Wala na daw kuno ni, lagpot na, inanak siya ka worse. Dayon, na-confine ko adto dito sa kuan sa Mars Gym, na-confine ko og 1 week. So ato mga higayon na di ko kasabot sa kasakit, parte yung sakita. Wa ko kasabot jud. Agoy Ginoo ko akong ipon, akong ani di masabot jud sa kamot-mot. So dagat kay gidapat nga mga tambal, nalipay kaayo ko kay pagabot mga 1 week bro siya nahilhil. Unya kay gi-advisean ko sa doktor nga ipalantaw nga ako ang CT scan kay nalagi daw fracture. So, nagpa-check up ni diri sa Usamis. Nagpa-check up na mo, ingon ang doktor nga kinahanglan daw operahan. Agoy, operahan, hadlok kaayo. Huwag biya punta sukad na operahan. Pag imagine lang dang laslasan ka, sakit na jud kaayo, no? Sakit jud kaayo. Mo tong pa-check up na gihapon kay mo may advice sa doktor. So pagpa-check up na mo, ingon si doktor dito nga kinahanglan nga between 1 week kinahanglan maoperahan na ka. Kaya kung dili ka maoperahan, mag-lockjaw na na imong kuwan. So dili na maabri ang akong bakba. Kung 1 week dili ko maoperahan, malak na kong bakba, dili na ko makaistorya, di na ko makakaon. Hadlok sa mayo, di ba? So nangutanan ko sa doktor nga, Dok, pila po'y magasto anak? Kay walang biyahing taon mi, wala mi niya mo'y piso, ibang ko mga suon. Wala mi tinigom. Mo nang nangutana dyan ko sa doktor, Lord, pila mamadag gasto na dok. Ang ingon sa doktor, more on ang kanang kinagamian nga magasto na 150,000. Anak ko, agoy, may anay ko dali sa Usamis sa kong kwarta sa libura.
gitubil, gibayad sa doktor, pagpa-check up, gikaon, wa na yan mo. Saan naman napaprovide ka ng 150,000. Asa mangkuan na? Hagoy, ni ana dyan ko sa Ginoo. Saan naman ning naog ko dito sa clinic, gikan sa clinic ni Dr. Sim. Mo dismayak kay ko ba? Kana bitaw gatubang ni Arman. Kana bitaw voice ni mo bitaw nga hinay na kayo, kay dismaya na kayo. Ingon si Arman og na, kumusta man? Operahanan ko. Dayon pila may magasto. 150,000 daw kinagamyan ra na. Ingon po siya. Nadismaya na jud ko kayo ato wala gi ko'y kwarta. Ingon si Arman. Ay 150,000? Kamay ra na sa Ginoo. Amen. Yan ko sa mura kong nakalimtan ba na wala ko no? Kamay ra man dito na sa Ginoo. So wala kadagan ng motor, sidecar padulong ni ulit diri sa Oroquieta nagampok ko. Ingon ko Lord. Tinuod jud Lord nga gamay ra jud ng 150,000. Ikaw ba tag-iya sa plaka? Ikaw ba tag-iya sa gold? Ikaw tag-iya sa tanan? Kaya provide Lord. Wa ko yung may piso diri, wa ko kabalugasan ako na pagitaw ng kwarta. Pilorol, nagsalig ko ni mga ikaw ra jud mo provide anak sa tanan. Nga na jud ko, kapray jud ko ato sa kung galing wild gadagan ng motor. So pag-abot na mo diri sa Oroquieta may suon, nga tumi sa ilang pastura. Pag-ato sa namos ni pastura, among i-share nga, inani lagi pastura, gikinahanglan, inani nga kantidad. Ingon si pastura, gamay raman na sa Ginoo Jen, magampo ta. Naay kuan diri sa church, mahatag na ko ninimo 70,000. Uli mi, pagsakay na ko sa motor, kaya single mo to si Arman, may anak ko. Lord, amazing kay ka. Wapay 30 minutes, gitagaan ko nimo 70,000. Wapay 30 minutes. Amazing kay si Lord. Sa iyong mga pamangagi. Anak ko, Lord, imo dyan kong tagaan mo pang-opera. Maglakjo akong baba, Ginoo. Gusto pa ba akong kanta nimo? Gusto pa ba akong worship nimo, Lord? Gusto pa ba ako nga magtapik sa imong kaayo? Kung saan ako pagpanabing, Lord, ugli ko nimo pa-operahan, maglakjo na niya akong baba. Kung saan man ako pag-worship nimo, Lord, pagtapik sa mga tao sa imong kaayo sa kong kinabuhi. Kung dili ko nimo operahan, Lord, i-provide nimo ang 70,000 in just 30 minutes. Kaya nimo i-provide. So, imuli ko sa balay mga igsoon. Si Arman naman siya, Muadto ko sa ilang auntie. Akong kuan ba? Akong kuan ka lang. Ako ang iyaan. May kaya. Muadto ko dito mo hangiyo. Sabi ko, sige, lakaw. Adto siya. Pagkadakong niyang dismaya mga igsuon kay gibalibaran siya unabis. Iyaan ako, gibalibaran siya unabis. Sakit jud kaayo para nako jud tinuod kay pagumangkon ba ako niya. Dayon kakinahanglan ba jud ko kwarta atong mahigayon pero gi-refuse niya. Pero walang napakita ni Arman nga na dismay hilak tin taon kayo siya tumigayon na. So nagsaka ko sa taas kay dito man ko stay sa akong mama. Luhod na bukos Ginoo, ingon ko, Lord, hikama yang kasing-kasing Ginoo karon. Kabalo ko tihik kay na siya. Pero ikaw kabalo ko, makabalo. Ikaw ra jud magpahumok kana yang kasing-kasing. Hiklama jud Lord kay kinahanglan jud ko ani nga kwarta. Kinahanglan jud nako ni. So ingon ako igsoon pag naog na koping, ako makigkatubang ni auntie. Nako sige. Adto. Dakong kahibulungan gihimo sa tumboy nga Dios igsoon pag-adto pag-istorya sa akong manghod kabalo kaon sa giingon ni auntie ingon siya Rod nakoy 50,000 diri ang 30,000 akong ang 30,000 akong ipahulam ang 20,000 ihatag ko nimo ihatag nako unsa ka amazing ang Ginoo mga igsoon yang gihilang gipahumok niya ang kasing-kasing sa akong iyaan nga tihik man jud unta iyang ipahumok kay aron ma-provide nagdala og 50,000 so 120,000 na yung kog Lord wala pa'y one day Ginoo imo nang gi-provide ang 120,000 napakoy pipila ka days Ginoo aron ma-provide ng tanan ano ko munang karon Ginoo
i-continue niya akong pagtuod yan nimo. Akong yatag akong pagtuod yan nimo nga ikaw mo-provide ang tanan. May pagkaugma, natingala ko mga igsuon. Kay sa una, nag-elementary ko dito man sa Malaysia. Dito man ko nag-elementary. Natingala ko kay ako mga classmate dito, nakabalo sila. Pagdungog nila sa balita, nag-chat sa akong mangod nga, Sis Generous, palihog kong ingon ni Jennifer, magpadala kong kwarta, padala kong 5,000. Katupong isa, abot ang batol pa sa ako ang igsuon, na siya'y gilutok ng ngalan. Wa na ko kaila, classmate daw kuno to na ako sa elementary. Nagpadala og kwarta. Dayon, si pastora po dato, napun siya gipang solisitan ato nga higayon. So napunan po na ng kwarta mga igsuon. So na-provide ang tanan. Amen? Na-provide ang tanan. So may anak ko sa Ginoo nga, amazing jud ka kayo. So gapa-open, nga to may dito sa kuwan ba? Napakonfine ako. Pag ato na mo dito, anak tong mga nurse dito nga, kanang kabalo ba mo ma'am kung magpa-confine mo diri kinahanglan na amoy down payment nga 50,000. Anak ko. Kaya nagud ang kwarta sa kamot no, may po ko. Oh, kabalo na may anak. Oh, sige. Wala ra ba'y available karon ward, ma'am? Presidential ra bang available? Presidential daw ang available, may igsoon, Ginoo ko. Wa ko'y piso, presidential ang i-offer nako. Gaduha-duha ko kaya akong kwarta, Ginoo, dili maigo unsaon na lang. Ingon si Arman, amo nang kuhaon. Simbag akong mata. Koy, Ginoo ko, pero wala naman jud may choice, kaya wala naman available gyud. So dito may gibutang sa presidential, 2,000 kape ng adlaw. Kung sus, Ginoo, 2,000 kape ng adlaw, may nalang ipunong-puno itaw sa operation. Wala ra gyapon. Nakuha ra gyapon may simang tong mga mata sa mga nurse dito. So ni mga yagyat kay mga nawong ani dahil magpa-presidential. Ginoo ko. Pero sa kuan deep inside my heart, may anak ko sa Ginoo. Ay, bahala. Hindi mo makatuo. Akong amahan sa langit, dato. Amen? Dato, akong amahan sa langit, maka-provide. Mo ito nga igsoon, na-provide yun ang tanan nga pangapininahanglan ato nga panahon na. So, natungkad na ko ba, kung musalig na dita sa itong buhig na Diyos ng igsoon, na ay provision, na siya himuon, na siya hikapon mga tao. Aron to, bisag, beyond your imagination nga maka-provide ka na adyo siya buhaton. Amen? Mo nag-isalig na to ang tanan niya. So number 2, ang pamaagi sa Dios aron kita sa pagbantay kanato is nagaligon, di ba? So ato pud mga pamaagi ha, mga igsoon, nagtugkad pud nako nga karon ba na naibawan ako ngano di ay inadto nga mga problema na hitabo nako. Usahay man kung natay mga problema makaingon ta sa Ginoo nga ay gi-prosecute man ta sa Ginoo kay makasasala ta. Ngano na ginani manggod ko tungod kay nakasala ko, dili di ay. Yes. Kay tiwala di sa tanan nga mga pagsulay nga gitugutan sa Ginoo aron di maglikon ta. Yes. Kay ako kung dili di ay ko gibutang ato nga dapit ato nga sitwasyon, dili ko malikon karon mo face sa akong mga trials sa akong kinabuhi. Dili ko makabalo nga ang Dios di ay namuhat sa akong kinabuhi. Mag-provide di siya. Amen? So diha na itong dapita mga igsoon, makita pa riyan na sa kalibutan ba? Kung undergo ka og test, pagkahuman sa imong test, matagaan kag award, best, first test, inana po sa itong Kristohanon na mga kinabuhi, tiwala sa mga pagsulay, maghatag ang Dios nimo o gift, panalangin, tiwala sa tanan nimong mga nasulayan. Kay ako lang, dili pa man jud nako nakabot ingon nga the full blush si pastora pa, the full blush nga panalangin nga giandam sa Ginoo, pero hinay-hinay nako na sinatian kanang bitawng wala kaya mo kuan kanang college level rabi ako, pero ang mga panalangin sa kanang trabaho nakita jud nako nga gipanalanginan ko sa Ginoo nganuman. Mori akong advice sa natong diri mga igsoon. Kung naagani ka sa pagsulay, response positively. Amen.
ayaw jud i-question ang Ginoo kung ano ginana ka. Kay ngano naa siya purpose sa tanan. Sa unahan, ligunon kaniya imo kasing-kasing, ligunon kaniya kay aron mabatunan nimo ang tinuod nga panalangin na iyang giandam kanimo. Amen? Okay, ang ikatulo mao ang Dios nagauban. Diya sa Salmo 23:4 verse 23 4b, that is second sentence sa verse sa Salmo 23:4, nagingon siya, kay nagauban kaman kanako, gipanaligdan mo ako pinaagi sa imong sungkod o bunal. Amen? Yubanan ta sa tubuhi nga Dios, dako nga saad. Amen? Dako nga saad nga gibuhian sa tubuhi nga Dios anang nga pulong. Nakadumdum ko atong niyagi nga mga kuan ba mga bulan. Nagatubang ko dako kay nga kanang struggle sa akong kinabuhi kay duha ka tawo sa ko ang kanang close kayo nako ba. Nagatubang sila og problema nga kanang nagkuan sila og between life and death. Nanang ba? Mo nang kay nato ako ang kuan katong sa Timaya, gituring na jud nako na nga real na ko nga sister. Na kuan siya na diagnose siya nga for stage 4 cancer. Liver. Oh, cancer sa liver. So nakuan ko ba na mura bitaw ko nasakitan para niya kay mamo ra gud pud mamatay ka. Ana. So, out of one po, yung desperation, pag nakabalo siya, na-diagnose siya nagto, hingato siya dito sa Cebu, one of the famous na balay tambalanan dito sa Cebu. Kaya naman siya kaya, lupad dayon, nagtuga pa confine. Ingon siya, ingon ang doktor, pag human sa iyang mga laboratory tanan, confirm nga stage 4 cancer siya. So, out of her desperation na nga time, nangyay siya sa doktor na kanang magpa-opera ko, aron maayo ko. Gibalibaran siya sa doktor, gi-refuse ang iya ang kuhan tungod kay lala na daw kuno ang iyang sitwasyon. Nagdignan siya sa doktor nga naara siya 3 months na mabuhi ang kalibutan. Sakit kayo, no? 3 months ra ang iya ang kinabuhi dito sa kalibutan. So, ingon siya mapauli na lang ko sa Roqueta. So, before siya nagpauli diri sa Roqueta, na may naka-advise niya nga magpa-inject daw kuno. Magpa-inject daw kuno ato pang lifespan na 400K, worth 400K. So, naagod siya kaya, motong napa-inject siya. Napag-uli pa dyan niya dito sa Roqueta na napoy naka-advise niya nga pa-inject animay. Worth na po daw ko ng 100,000. Worth nga 100,000 kay pagkuhan daw ko to stimulate daw ko ng your body cells. Katong mga patay ni mga cells, buhion niya. Inana ka desperado jud siya kay aron mabuhi kay mamo ra gud pa bayang kabuok yang anak. So diyan ako makita na to ba nga kuan kanang grabe jud kayo ang iyang eagerness aron mabuhi lang siya pag-usab. So motong pagpa-inject niya kaloy sa Ginoo, nakuan siya kanang isa ra ka bulan, namatay hinuon siya. Namatay ra hinuon siya, isa ra ka bulan. So makaingon ta ang kwarta is nothing no without Lord. Amen. Then at the same time po, ato nga na-confine sa Timaya, na-confine po na ang kuwan sa akong igsuon, kanang bana. Dito sa provincial hospital. Ang diferensya lang nila, sa Timaya na kwarta siya, wa siya kwarta, nanawag siya na ko, yun siya, pain. Saan man na ako, pain, ipagawas na lang na ako ni si Aki, kay wat ko'y kwarta, imo ng doktor, operahanan daw siya, kay na-diagnose mangguto siya nga, na siya'y fluid sa iyang brain. Na daw siya'y fluid sa iyang brain. So, kinahanglan operahan siya immediately. Wako'y kwarta pain mo nang, ako na lang ni siyang pagawson. Siya niinan. Rod, kung di mo nang pagawson,
Imura nang lang taon imong bana diha mamatay. Hantod mamatay kay dili man ta makatambal ana. Way ba yan ni Lord nga kanang pong mga doktor kay aron kita mamaayo. Ayaw kabalaka anang kuan, anang kwarta. Mag-ampok ta kay ang Ginoo mag-provide. Motoy nga to siya dito sa kuan, nga to siya dito sa Mars Gym gapa-opera. I-provide, labi dyan akong ampong may igsuon nga, i-provide in taon, Lord, ang iyang panginahanglan kay wajud ko'y kanang kwarta may katabang niya, Ginoo. Kung na dyo'y bahala, anak niya. So, na-provide ang tanan, mga igsuon. So, pagkuan niya, kanang isang nga lang na ni, pag ato niya sa operating room, nanawag na po na kumangod yung siya pain. Gahilak siya, abi na po, namatay na yung banan. Kung doon sa man ka, doon sa day ka. Kuan mong good ka ng ingon, giprangkahan mo ko sa doktor na ingon siya nga pag-ampo kay kung dili ni mo ka ng after sa operation, di ta kabalugod sa mahitabo kay ang pina daw kuno ka hadlo nga part sa body sa tao kaning brain kung operahan. Kay could be after sa operation, maparalyze na ang iyang lawas. Bilabi niyang hilang saon pain nabalaka ko kaayo nahadlong ko kaayo diri kani anak ko niya ba nga ay kahadlong nagkumpan ang Ginoo nimo siya giingnan gamahanan ng Dios mag-ampo ta pero pagbaba bitaw nako sa akong mga igsoon to tell you honestly nakonsensya ko atong mahigayon na kay ato biyang panahon nga nadisgrasya ko, nagatubang ko sa problema, siya Jimega nasa kong kilid. Wadyo ko niya biyai, from the first day na na-confine ko, taman nga, nakagawas ko sa ospital. So nakusensya ko sa kong kagalingon kay wala ko'y mahimo. Wa ko dito kay nagtrabaho ko. Labong siya, iyang gitaligdan niyang pamilya, iyang gitaligdan ang iyang pangabuhian, aron ako ubanan. Kahilakon kayo ko, katuluon na kayo akong luha din. Wala ko sulod dito sa kuwan, kagatrabaho ng kwarto na may mga tao dito sa room, sa mga sekretary. Ito ko sa session room. Hinginom kong daghan kay tubig. Anak ko sa Ginoo ba nga, Lord, magsama ko nga magulang. Sa kung nga pagkamagulang, Lord, nagkinahanglan man tapos kumanggod. Siya gani nga Kristohanon, kaya niya taligdan ang iyang pamilya para nako. Pero ako Kristohanon, nga dapat unta na ako diha, mukumport niya, magpailang ang Diyos gamhanan, pero wala ko. Pero atong nahigayon na mga isuon. The Holy Spirit spoke to me. Ang iyang giingon ako nga, wala ka dito. Pero, ang imong pag-ampo, dako kayo'y katabang. Amen? Na-comfort kayo akong heart at mga isuon. Na-comfort kayo akong heart. So, atong higayon na, what I do, I worship the Lord. Nag-worship ko sa Ginoo, ako ra isa dito, gabahas-bahas ko, kakanta-kanta ko. Then pagkahuman, nag-pray ko sa Ginoo. Ingon ko, Lord, wala ko dito karon, pero i-comfort ako manghod. Tuguti Ginoo, na karon, asa man siya karon, ang iyang heart, dili bitaw ka makasulod ang kahadlong kabalaka. Nag-pray jud ko ana. Di na si Aki sa operating room karon, Lord. Dili ang doktor mo opera niya. Ikaw ang mo opera niya, Lord. Gingnan ako ang Ginoo. Ang mga nurses nga maoy nagkuan niya, nagtabang niya, nag-assist niya. Karon, Lord, tagaan mo sila wisdom nga ilang ihatag nga mga tools sakto, walay mga mali. Siya gingnan. Dayon, Lord, mas-successful ang yung operation in the mighty name of Jesus Christ. Dinapatabang po ko sa mga leaders, pag-pray ato higayon na, kabalo ba mo kanang isuon sa gibuhat sa Ginoo.
Nagtawag akong igsuon kay last time nakita mi ni Aki before sa iyang operation, mura na siya patay. Dili na siya mo response, imong istoryahan.